Marahil namamangha ka sa mga matagumpay na karakter sa Bible kung paano nila napapanatili ang kanilang pananampalataya. Bakit sila masyadong malapit sa Diyos? Bakit nalugod ng Diyos sa kanila? Narealize ko, kaibigan, ang sikreto ay prayer. Makikita natin sa Bible na ang common denominator ng mga taong naging matagumpay sa kanilang ministeryo ay prayer. Si Hannah ay prayerful. Si Esther ay prayerful. Si David ay prayerful. Si Joshua ay prayerful. Si Paul at Peter ay prayerful. Si Daniel ay prayerful. Grabe no, ang mga taong para sa kanila ay importante ang panalangin ay sila ang pinalalakas ng Diyos. Sila ang merong matatag at malapit na relasyon sa Diyos. Sila ang ginagamit ng Diyos ng matagumpay. Kaibigan, ito yung maganda. Kung ano ang ginawa ng ating mga bayani sa Bible, ay kaya mo ding gawin. Pero anong susi? Praying life. Hindi ko sinabing prayer life, kung hindi praying life. Anong kaibahan nila? Sabi ni Dallas Willard, ang kaibahan ng praying life at prayer life ay malaki. Ang prayer life ay isang programa o activity ng pananalangin sa iyong buhay. May time, may lugar at araw. Meron kang routine na sinusunod para sa panalangin. At dahil dito may mga tao na kapag hindi nakakapanalangin sa oras na nakatakda sa kanilang prayer life, ayun, nagigilty. Feeling defeated at kalaunan ay sumusuko na at hindi na lang ginagawa ang pananalangin. Now, ang praying life ay ang pagiging mapanalanginin sa iyong buhay sa lahat ng sitwasyon mo sa araw-araw. Hindi ibig sabihin na nakapikit ka maghapon at nananalangin. Ang ibig sabihin lang ay meron kang constant communication sa Diyos. Meron kang running conversation sa Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo ay aware ka sa presensya niya at sinasama mo siya sa iyong buhay sa pamamagitan ng pananalangin mo sa Kanya. Kaibigan, walang masama sa pag-set aside ng oras sa pananalangin. Halimbawa, kung ikaw ay nagka-quiet time ng 5 a.m., ay okay lang yan. Pero ang end goal ay hindi yung nakapag-quiet time ka. Bakit? Kasi hindi nais ng Diyos na maging ritual, formal at may schedule lang ang pakikipag-usap natin sa Kanya. Kailangan nating maintindihan na ang prayer ay relationship. Ang panalangin ay pakikipag-usap natin sa Diyos ng tuloy-tuloy patungkol sa ating iniisip, nararamdaman, at kapag may ginagawa tayo, ay kasama natin siya sa gawain na yon. Halimbawa, kung nasa trabaho ka, ay hindi lang ikaw ang gumagawa ng report, kung hindi kasama mo siya. Lord, tulungan mo ako kasi gusto kong ibigay ang pinakamagandang report sa boss ko para mag-glorify kita. Lord, tulungan mo akong makilala bilang mapagmahal na katrabaho, masipag at productive kasi gusto kong maging ilaw sa aking mga kasamahan. Lord, tama ba itong iniisip ko? Kasi baka nagiging critical na ako or judgmental. Lord, mali ito. Tulungan mo akong magbago. Kung may na-meet kang isang tao habang ikaw ay nasa labas ng bahay, ay kausapin mo din si Lord. Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa Kanya ng mabuting balita. Kaibigan, ang praying life ay sa lahat ng iniisip, pinaplano at ginagawa mo sa maghapon ay kausap mo ang Diyos. Noong taong 1982 ay i-interviewin sa Today Show si Billy Graham. At bago magsimula yung show ay pinatawag ng producer yung kanyang assistant at ipinaalam dito na merong nakalaan na private room para kay Billy Graham. Ang purpose ng kwarto ay upang makapanalangin doon si Billy bago magsimula yung show. Alam mo, yung assistant, nagpasalamat sa producer. At sabi niya na hindi po kailangan ni Mr. Graham ng kwarto para manalangin. Naku, nagulat yung producer. Sabi niya, paano ang isang Christian leader na i-interviewin sa telebisyon tapos hindi siya mananalangin? Sabi ng assistant, Sir, si Mr. Graham ay nagsimulang manalangin pagkatapos niyang gumising. Nanalangin din siya habang kumakain. Nanalangin din siya habang papunta rito sa kanyang kotse. At malamang nananalangin siya habang siya ay ini-interview. Kaibigan, ito yung praying life. Kaya nga, tanungin mo ito sa sarili. Gaano ka kadalas manalangin? Sinusubukan mo lang bang isingit ang pananalangin sa iyong buhay
o nagde-develop ka ng isang praying life o tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Magkaiba yung nananalangin ka dahil meron kang gustong gawin ng Diyos para sa iyo, kaysa nagsisikap ka na mamuhay na kasama ang Diyos araw-araw. Kaibigan, ang tagumpay mo ay nakasalalay sa iyong praying life. Tandaan mo ito, kung gaano kaliit, kung gaano kahina ang Diyos sa buhay mo, ay nakadepende ito sa iyong praying life. And at the same time, kung gaano ka naman kalaki o kalakas, ay nakadepende rin yon sa iyong praying life. Ang pananalangin mo ay hindi kayang baguhin ang Diyos. Pero yung praying life mo ang makakapagbago naman sa relationship mo sa Diyos. Kapag lumalago ang relationship mo sa Diyos, ay mas lumalakas ka rin at lumalaki. Kapag naman humihina ang relationship mo sa Diyos at hindi lumalago, ay mas mahina ka at mas maliit. Kaibigan, nakita ka na ba ng picture ng mga artista na may nakalagay na before and after? Ang hirap silang makilala pag tumanda na, di ba? Kung hindi lang nilagay ang kanilang pangalan, hindi mo sila makikilala. Yung bata pa na artista, alam natin yung kanyang picture na maganda. Kaya lang, pagka pinakita sa public yung after, ito yung panahon na siya ay matanda na, ay hindi natin siya makikilala. Pero imaginein mo ito. Halimbawa yung artista na yon, malapit ka sa kanya kasi magkapit-bahay kayo at magkaibigan. Simula nung mas bata-bata pa siya ay nakikita mo na siya at nakakausap mo nga rin. Halos araw-araw at alam mo ang nangyayaring mga pagbabago sa kanya. Kaya kahit ilang taon pa ang lumipas ay hindi ka magugulat sa kanyang pagbabago ng itsura. Ganyan din yung purpose ng praying life. Ito ang maglalagay sa atin sa posisyon na malapit sa Diyos upang magkaroon ng isang personal at malalim na pagkakilala sa Diyos. Hindi ka magugulat na isang araw sasabihin mo, sinabi ba ng Diyos ito? Ha? Ganito ba ang kalooban niya? Ha? Available pala yung power. Kaya pala mahina ako. Hindi ko pala nabibigyan daan ang power na ito sa buhay ko. Ay, kaya pala hindi ako lumalago. Kaya pala naging talunan ako sa buhay. Hindi ko pala talaga kilala ang Diyos. Hindi ko pala talaga siya nararanasan. Hindi ko nagagawa yung kalooban niya. Kaya kaibigan, importante na simulan natin na palaguin yung ating praying life. At dahil dito, ito yung pag-uusapan natin. Ano-ano ba ang mga benepisyo kapag pinapractice natin yung praying life? Kung bago ka sa channel na ito, ay tapusin mo ang mensahe upang magkaroon ka ng power, magkaroon ka ng victory, magkaroon ka ng healing, magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ka ng direction na kakailanganin mo sa pagpapatupad ng layunin ng Diyos sa iyong buhay.